ang mga Indio. Sa iba't ibang mga rehiyon, mga kapatid, may mga magkakahiwalay na paghimagsik na kanya-kanyang dahilan na hindi palaging kalayaan. Halimbawa, ang Cofradia nila Hermano Pule sa Quezon noon, ay hindi, o Tayabas pa noon, hindi pwedeng maging pari ang Indio. Ang revolusyon ni Francisco Dagohoy sa Bohol na nagtagal ng 85 years, biruin mo, ay nagsimula dahil tumanggi yung isang pari na bigyan ng Kristiyanong libing ang kanyang kapatid. Ang Basi Revolt naman sa Ilocos ay protesta sa malaking buwis na pinataw sa alak. Kahit ako, sali ako dun. Konseha naman sa kasunduan kina Lacandula at Sulaiman na lahat yan sa panahon na ang kahulugan ng Filipino ay ang mga Espanyol na puro na pinanganak sa mga islang ito. Blood Revolution. Ngayon, noong panahon na yon ay wala pang konsepto ng Pilipinas na meron tayo ngayon. 3 siglo, 30 dekada, katumbas ay 3,600 buwan. Yan ang katumbas ng 300 years. Napakahaba. Parang baha. Pero ang 1896, ang revolusyon na may kamalayan ng isang nagkakaisang bayan at ang pakay talaga ay patalsikin ang dayuhan. Bagaman ang katipunan ay nakasentro sa Maynila, ang bahagi daw ng revolusyon na tunay na may pangil ay nasa Cavite. Hindi lang dahil may agimat sila. At ang ating kwento sa araw na ito, mga kapatid, ay magaganap sa Cavite sa panahon ng pag-aaklas laban sa Espanya. At sa gitna ng revolusyon ay may sariling digmaan na sumiklab rin sa puso ng isang dalaga at binata. At kung ang mga revolusyonaryo ay nais palayain ng bayan, nais ding palayain la Catalino at Minerva ang kanilang pag-iibigan. Mga kapatid, bilang bahagi po ng pagdiriwang ng Sana Lourdes para sa Agosto bilang buwan ng kasaysayan, atin na pong simula ng dulang sinulat ni Macris Magboo Orpilla. Ito na po, mga kapatid, ang ating kwento at sana maibigan nyo lahat. Alab ng Puso. Ama, darating daw muli sina Padre Gutierrez ngayong gabi. Nihanda na po ang hapunan. Mabuti, Iha. Dapat tayong laging handa. Di tulad ng ibang kababayan natin na walang galang sa kapangyarihan. Hindi kaya masyado namang madalas ang kanilang pagbisita, Ama? Halos gabi-gabi na lamang. Minerva, ang mga tulad nila ay dahilan kung bakit ligtas at maayos tayong namumuhay. Iyan ang iyong pakatandaan. Kung wala sila, baka kagaya na tayo ng ibang napagdudahan ngayon at naparusahan. Ay, opo, Ama. Paumanhin. Ako'y babalik na po muna sa aking silid. Mabuti pa nga, upang ikaw ay makapaghanda na rin sa pagdating ng ating mga bisita. Napakahusay talaga ni Senyorita Minerva. Parang musika sa Madrid. Hindi lamang ang musika ang mahusay. Maging ang kagandahan niya'y hindi rin matutumbasan. Nagagalak akong ako'y sumama rito ngayon at nasilayan si Senyorita Minerva. Aha, nagagalak ako sa inyong pagpuri at paghanga sa aking anak. Minerva, halina at sabayan mo kaming kumain. Sana'y naibigan niyo ang aking musika ngayong gabi. Yan nga ang aming napag-usapan bago ka nagbalik sa hapagkainan. Naibigan namin tunay, lalo na itong si Teniente Javier. Narinig ko na ang hudyat ng kampana. 9:00 na pala. Kailangan na naming makabalik sa kumbento. Javier? Senyorita, sana'y magkita tayong muli. Magandang gabi. Magandang gabi rin.
Minerva, maaari ba kitang makausap? Napaka-formal naman ang iyong pananalita, Pilar. Halika sa loob. Hindi na. Dito na lamang tayo kung saan siguradong walang makakarinig. Ano ba yun? May balita ka na ba tungkol sa ipinapatanong ko sa'yo? Oo. Andito na ang kasintahan mo. Nakabalik na si Catalino. At ang balita, pinaghahanap daw siya at ng kanyang mga kasama. Kasama raw sila sa katipunan. Isa siya sa mga nagpunit ng sedula sa Pugadlawin o mas kilala bilang Balintawak. Ang pangyayari nito ang palatandaan ng pag-aaklas laban sa mga Kastila. Ano? Katipunan? Yun ba ang naibalita noong isang linggo? Na isang pag-aaklas ang nagaganap ngayon sa mga bayan dito sa ating bansa? Oo. Kaya mas naghihigpit ngayon ang mga Kastila. Lahat ng mapaghihinalaan at mapagbibintangang kasapi ay agad na pinadarampot at pinarurusahan. Pilar, paano mo nalaman to? Dahil tumutulong ako upang magpadala ng mga mensahe sa iba pang katipunero. Ano? Ngunit luba itong mapanganib. Wala nang mas mapanganib pa kung mananatili ang pananakop ng mga dayuhan. Ilang siglo na rin, Minerva. Mahigit 300 taon nang nagtitiis ang mga Pilipino. Panahon na upang mabawi natin ang ating kasarinlan. Anong plano nyo? At bakit mo sinasabi to sa akin? Dahil ang bodega ninyo ang pinakamalapit na maaaring pagtaguan ng mga katipunero kung sakaling mabulilyaso ang planong pagsugod sa kwartel sa araw ng kapistahan. Kaya maganda ka, Minerva. Maaaring humingi kami ng tulong sa'yo. Ngunit kung hindi mo kayang gawin para sa bayan, gawin mo man lang ito para kay Catalino at sa akin na iyong kababata at kaibigan. Mga kababayan! Ngayon ang araw ng pagbangon para sa kalayan! Kalayan o kamatayan! Para sa inang bayan! Defendan la base! Fuego! Fuego! Tila isa itong patibong! Biglang nagdatingan ng iba pang gwardya! Kailangan nating umatras! Alam na ninyo kung saan tayo tutungo! Mga kasama! Atras! Catalino! Mga kasama! Si Catalino! Natamaan ng balikat! Tulungan natin! Magmadali kayo! Minerva, may mga sugatan kaming kasama. Isa rito si Catalino. Diyos ko, Catalino! Minerva, paumanhin ngunit sana'y matulungan mo kami. Maraming sugatan. Wala kaming ibang malalapitan dahil dito ang pinakaligtas na lugar. Hindi ko yung pagdududahan ng mga Kastila. Pilar, dalhin sila sa bodega. Itago natin. Lilinisin ko na rin ang mga sugat nila. Ang sugat mo, Catalino. Salamat, Minerva. Buo na ang aking pasya. Wala na akong pakialam sa sasabihin ni Ama at sa sasabihin ng ibang tao. Gagawin ko ang lahat upang makatulong sa kanila at kay Catalino. Minerva, anong ginagawa mo dyan sa oras na ito? Ama, kukuha lang po ako ng tubig. Inubo po si Yaya Rosa. Hindi ko nga siya napansin kanina pa. At ikaw, bakit tila ika'y kinakabahan? Wala po, Ama. Patawad po kung nakagawa ako ng ingay at nagambala ko ang oras sa inyong pamamahinga. Ito na may paalala lamang, anak. Umaasa akong hindi mo ko bibiguin. Ano po yun? Siguraduhin mong wala kang itinatago, Iha. Siguraduhin mo ring hindi ka madadamay sa kahibangan ng mga Indio at rebelde.
Heto, tubig, alkohol, konting gas at halamang gamot para sa sugat. Wala tayong manggagamot kaya ito muna. Minerva, salamat. Ngunit sapat na ang pagpapatuloy mo sa amin dito. Kahit hindi mo na kami pag-abalahan pa, ayokong mapahamak ka. Ginagawa ko to para sa'yo. Alam mo namang lubang delikado ang gagawin nyo. Sana man lang ay nag-ingat ka. Patawad, mahal ko, dahil pinag-aalala kita. Huwag kayo masyadong maingay na dalawa. At baka may makarinig. Ito'y silong ng bodega. At maaaring marinig sa itaas ang kaganapan dito sa baba. Hindi tayo maririnig sa itaas. Basta't hindi lamang malakas ang ating pag-uusap. Linisan natin ang sugat niya. Heto, Catalino. Kagatin mo itong telang dala ni Minerva. Habang ginagamot ko ang sugat mo sa balikat. Minerva, hawakan mo kamay ni Catalino at kausapin siya upang hindi niya masyadong indahin ang sakit. Catalino, mahal ko. Salamat pa rin at nakaligtas kayo ng inyong mga kasamahan. Lubha akong natakot na hindi na tayo muling magtagpo. Minerva, sa gitna ng kadiliman, ikaw pa rin ang aking liwanag. At ikaw ang sa akin. Kaya't lagi ka mag-iingat. Nalagyan ko na ng gamot at bendang yung sugat, Catalino. Maraming salamat, Pilar. Salamat, Pilar. Kailangan natin magpasya sa ating gagawin. Hindi magtatagal. Matutunugan ng mga gwardyang galawan natin. Lalo na't malapit lamang dito ang naging bakbakan. Mabuti na lamang at may tiwalang mga Kastila sa inyong pamilya. Hindi ko alam kung tamang ang dito kayo manatili. Sapagkat halos araw-araw na nagtutungo rito sa aming bayan mga kaibigang praile ng aking ama. Kailangan nating lumipat ng pagtataguan kung ganon. Ayokong mapahamak ka, mahal ko. Catalino, magpagaling ka muna. Tama si Minerva. Mahina ka pa. At may sugat din ang 4 mong mga kasama. Baka dapat ay magpalakas muna kahit magpagaling. Sapat na siguro ang 2 araw upang makakilos na kaming muli at hindi na makagambala pa rito sa tahanan ninyo, Minerva. Habang naririto kayo, kailangan lamang natin mag-ingat. Huwag na huwag kayong lalabas. Kami lamang ni Pilar ang maaari maglabas-pasok dito. Dadalhan namin kayo ng tubig at pagkain. Maraming salamat sa lahat ng inyong tulong. Ginagawa namin ito, hindi lang dahil sa ating ugnayan. Kailangan na nating manindigan para sa ating inang bayan. May bagong utos mula sa kwartel. Ano po yun, Ama? Lahat ng kabahayan ay kailangang inspeksyonin. May mga katipunerong nakatakas raw sa laban kagabi. Pati rin po ba dito sa atin? Ngunit wala namang di pangkaraniwang nagaganap dito sa atin. Lahat ay susuriin. Ngunit maaaring ihuli na nila ang inspeksyon dito sa atin sa kadahilan ng madalas dito ang mga praile at maging sitinyente na mukhang may pagtingin sa'yo. Tila ikaw ay kinakabahan. Nagulat lamang po ako, Ama. Dahil ang alam ko ay malaki ang tiwala sa atin ng pamilya ng mga Kastila. Paano at pati tayo ngayon ay pinagdududahan? Walang nagsabing may pagduruda, Iha. Parte ng proseso lamang ang inspeksyon upang masigurong walang nakapuslit sa mga kabahayan. Ama, pinapaalala ko lamang na masama ang magkaroon ng lihim na ugnayan, lalo na sa mga rebelde, Minerva. Ang mga lihim na tulad ng ganito ay may kabuntot ding kamatayan. Hindi ako papayag na mapahamak sila. Hindi ko rin sila ay pinagkakanulo kahit pa sa sarili kong ama. Kahit ang kapalit pa ay kamatayan. Anak, maaari ka bang makausap? Ano po yan, Ama? Akala ko ay matutulog na kayo matapos natin maghapunan.
Sana ay sinamantala ninyong maaga makapagpahinga bilang 2 araw na tayong walang bisita. Abala mga Kastila nating kaibigan dahil sa nangyayari ngayong kaguluhang dala ng mga Indio at rebelding katipunero. Ang ama ko mismo ay tumatawag dito ng Indio at rebelde sa aming mga kababayan. Nakakasama ng loob na ganito ang kanyang pananaw sa buhay. Tila ba nakalimutan na niya ang totoong pagkatao na kami ay Pilipino? Minerva, may sinasabi ako. Tila ba hindi ka nakikinig? Ano po yun? Napansin kong madalas kang nawawala tuwing hapon. Saan ka nagpupunta, Iya? Nagdarasal po sa simbahan, Ama. Nais ko lamang magdasal para sa kapayapaan. Mabuting asal. Ngunit sa panahon ngayon, maging maingat ka sapagkat maraming babae ngayon ang nadadamay sa gulo ng mga katipunero. Nag-iingat naman po kami at lagi kong kasama si Pilar. Yan pa ang nais kong sabihin sa iyo. Hindi ba si Pilar ay laging naglalakad tuwing gabi? Ano pong ibig niyong sabihin? Meron daw babaeng nakita ang mga gwardiya sibil sa tabing ilog kagabi. Palakad-lakad at may itinatagong liham. Hindi ba si Pilar ay laging nagpupunta rito at naglalakad din tuwing gabi? Hindi po si Pilar yon, Ama. Lagi kami magkasama ni Pilar at hindi niya yon magagawa. Maaaring ibang tao ang nakita ng gwardya. Pinaniniwalaan ko ang iyong sinabi, anak. Siya nga pala, si Teniente Javier Ruiz ay magpapadala ng mga gwardya dito sa ating bahay simula bukas. Kapalit ng hindi pag-iinspeksyon ay pagpapadala nila ng bantay. Bakit po? Upang magkaroon tayo ng dagdag na proteksyon. Hindi ko rin nahahayaang madungisan ang pangalan ng pamilyang ito. Kailangan nating mag-ingat. Masama ito. Kailangan makalipat na ng lugar na pinagtataguan ng mga katipunerong nagkukubli sa bodega sa silong. Maaaring si Pilar yun. Babangon ako upang silipin siya sa may bintana. Pilar! Ano to't basang-basa ka? Bakit hindi ka pumasok dito sa loob? O di kaya ay nagtungo sa bodega? Minerva, nahuli nila ako kanina. Sa likod ng simbahan malapit sa tabing ilog. Tinadyakan ako at kinapkapan. Sinilip maging ang loob ng aking kamisa at saya. Mabuti na lamang at wala silang nakita. Nilunok ko ang sulat bago pa sila makalapit. Pilar! Isara mo ng mga bintana. Parang may nakasunod sa akin. Maaaring isa sa mga sundalo ni Teniente Ruiz. Magmadali ka. Pumasok ka dito sa loob ng bahay. Lalabas ako at bubuksan ko ang pintuan. Hindi na. Kailangan lamang na mailipat natin yung mga katipunerong nagtatago sa silong ng inyong bahay. Aalis na ako, Minerva. Kung hindi man ako makabalik ay... Hindi! Huwag ka magsalita ng ganyan, Pilar. Hindi kita pababayaan. Lalaban tayo. Wala na akong oras. Kailangan ko nang lumisan. Ikaw nang bahala kina Catalino at sa iba pa nilang kasama. Sana'y maitakas mo sila at mailipat sa mas ligtas na lugar. Paalam, kaibigan. Pilar... May naririnig akong mga paparating sa labas. Magmadali kayo at magkubli sa mga kagamitan dito sa bodega. Hindi natin batid kung papasukin nila ito o nagro-ronda lamang sila sa bakuran nitong malaking bahay. Pagsilip ko kanina ay nakita kong may humahabol sa kasamahan nating si Pilar. 3 gwardya sibil ang sumusunod sa kanya. Marahil, iyon ang sanhi ng ingay kanina. Hindi na talaga mapigilan ng mga Kastila. Gayunpaman, hindi rin tayo titigil upang makamit ang kalayaang 100 taon nang ipinagkait sa atin at sa ating inang bayan. Kakatalino, sa tingin ko ay kailangan na rin nating umalis rito. Alam na ng mga Kastila ang naging ruta natin. Marami na rin napaghihinala ang mga kasapi ng ating samahan. May nahanap akong daanan sa likod ng bahay. Isang luma't makipot na kanal. Dumadaan sa ilalim ng bakod ng kumbento. Kung madilim ang gabi, makakalusot kayo ron nang hindi napapansin ng mga gwardya.
Ngunit hindi ba delikado kung mapapalapit kami sa lugar ng kwartel na katabi lamang ng kumbento? Gagawa ako ng paraan upang mabawasan ang bantay sa kwartel sa oras sa inyong pagtakas. Ano ang iyong binabalak, Minerva? Ipapakita kong kakampi ako ng mga Kastila. Gagamitin ko si Teniente Javier Ruiz. Matagal na rin siyang nanunuyo sa akin. Gagamitin ko yon upang bigyan kayo ng pagkakataong makatakas. Hindi! Ayoko! Kailangan ko siyang linlangin upang makagawa ng diversyon. Wala na akong naiisip na ibang paraan, Catalino. Nauubusan na tayo ng oras. Ilang sandali lang ay maaaring mapahamak kayong mga nagtatago rito sa aming silong. Minerva, mahal ko. Lubhang mapanganib ang iyong gagawin. Mas delikado kung wala tayong gagawing hakbang para sa inyong kaligtasan. Ito man lang ay magawa kong tulong para sa inyo at para sa adikaing inyong pinaglalaban. Mahal ko, magkikita pa ba tayo? Kung sakaling hindi na tayo muli magkita o kung sakaling hindi ako magtagumpay at hindi ko kayo mailigtas, patawarin mo ako, mahal ko. Hindi ikaw ang dapat na humingi ng tawad. Ikaw ang dahilan kung bakit nananatili akong umaasa. Huwag na huwag mong kalilimutan ang ating pagmamahalan. Paumanhin ka, Catalino. Jose, anong nangyari? Isang masamang balita. Nadakip si Pilar ng mga gwardya. May nakapagturo na siya ang naghahatid ng mga mensahe sa mga kapwa nating katipunero. Ano? Akala ko ay nakatakas siya. Ang sabi niya ay ninunok niya ang papel na naglalaman ng mensahe. May nakapagturo mismo sa kanya. Delikado ang ating lagay dito. Baka malaman na dito tayo nagtatago. May tiwala akong hindi tayo papahamak ni Pilar. Ngunit nag-aalala ako ng gusto para sa kaligtasan niya. Kaawa-awa naman ang ating kaibigan, Catalino. Kasalanan ko ito. Hindi ko na dapat siya isinama sa plano. Hindi, mahal ko. Kasalanan ko ito. Pinilit kong manahimik. Itinago ko nga kayo rito, ngunit hindi ako tumulong ng buo. Ngayon, kailangan na akong gumawa ng paraan. Hindi ko ahayaan dumami pa ang mapahamak kung meron namang akong makakaayang gawin. Kung walang ibang paraan ay maghahanda na kami. Aabangan namin ang iyong hudyat para sa aming pagtakas. Minerva, may mga anino kung nakikita sa paligid ng ating bakuran. Madalas ka pang wala sa iyong silid tuwing gabi. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Wala, Ama. Nagninilay lamang po ako sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakakabigat ng pakiramdam ang mga pangyayari sa ating bayan, maging sa kaibigan kong si Pilar. Nabalitaan kong ang kasapi pala siya ng mga Indyong yon. Hindi ko nais na madamay ka sa gulo ng mga Indyo, Minerva. Tandaan mong tayo ay isa sa mga kinikilalang pamilya at iginagalang. Kaibigan ko ang mga praile, maging ang ilan sa matataas na opisyal. Huwag mong sisirain yan. At paano naman po ang dangal ng ating bayan, Ama? Hanggang kailan tayo magiging alipin sa sarili nating lupain habang sila'y nagpapasasa sa kayamanan na dapat tayo ang tumatamasa? Ano ang iyong pinagsasasabi, Minerva? Nalalaso na ba ni Pilar ang iyong kaisipan? Isa lang ang landas ng mga babaeng katulad mo. Katahimikan at pagpapasakop sa iyong magiging kabiyak. Walang lugar ang pakikidigma o pakikipagkampihan sa mga Indyo at rebelde. Hindi man ako makisapi sa pakikidigma. Ngunit hindi na rin ako pipikit habang binubulag tayo ng mga Kastila. Paumanhin, Ama. Ako'y tapos ng mag-agahan. Maiwan ko na po kayo. Minerva! Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos, Minerva! Magandang umaga, Teniente Javier. Isa itong magandang sorpresa. Tuloy ka.
Don Sebastian, magandang umaga. Naparito ako upang bisitahin si Senyorita Minerva. Ipinatawag ko na siya. Nang may magbalita sa akin na parating ka, ay pinasabihan ko na ang aking anak. Magandang umaga, Tiniente. Maiwan ko muna kayo. Senyorita Minerva, paumanhin sa aking paggambala sa iyo. Ngunit nais kong pag-usapan ng isang importanteng bagay. Bago yan, narito ang mga prutas na kasing tamis mo. Maraming salamat sa isang kaing na prutas, Tiniente. Ilang beses ko bang sasabihin na Javier na lamang ang iyong itawag sa akin? Javier, maupo ka muna. Ngayon, pag-usapan na natin ang kapakanan mo at ng iyong ama. Kayo na lamang ang magkapamilya, kaya't sigurado akong hindi mo gustong mapahamak isa man sa inyo, tama ba? Tiniente, Javier, hindi ko alam kung anong nais mong ipahiwatig, ngunit wala naman kaming ginagawang krimen, lalo na ang aking ama. Marahil. Gayunpaman, may mga pagkilos sa bayang ito. Alam kong matalino ka at hindi mo nais madamay, kaya't may alok ako sa iyo. Ano yun? Pumayag ka sa alok ng Kastilang yon? Minerva, nauunawaan mo bang delikado at maaari kang mapahamak? Hindi naman talaga ako pumayag habang kausap ko si Javier. Javier na ang tawagan ninyo? Parang kahapon lamang ay Tiniente ang tawag mo sa kanya. Ay, nang kausap ko ang Tinienteng Kastila kanina ay nalaman ko ang oras at araw ng pagbabantay, maging ang pagruronda sa mga lugar na madadaanan ninyo sa inyong pagtakas. Anong ibig mong sabihin? 2:00 hanggang 3:00 ang madaling araw. Yun ang mga oras na walang bantay at nagruronda. Minerva, patawad aking mahal kung nakapagtaas ako ng boses. Hindi mo kailangang magselo sa Kastilang yun dahil ikaw lamang ang mamahalin ko, Catalino. At ngayon, makakatakas na kayo. Magiging ligtas na kayo ng inyong mga kasama. At ikaw? Ako ang tatanggap ng lahat ng galit o parusa rito kung kinakailangan. Ngunit hindi mo na dapat malaman yun sapagkat ayokong ika'y mag-alala pa. Mahal ko. Lalaban din ako sa paraang alam ko. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bilisan ninyo! Bago pa malaman ng mga Kastilang, dito tayo dumaraan sa ating pagtakas! Madulas ang putik dito sa lumang kanal. Napakasikip pa. Ilang kasamahan na natin ang natumba dahil sa basang putik. Kailangan nating kumilos kahit mahirap. Kapag hindi tayo nag-ingat, masusukol tayo. Magmadali! Huli kayo ngayon! Natamaan ako! Kakatalino! Tumakas kayo! Sige na! Takbo! Magmadali kayo! Takbo! Huwag pa uhuli! Ikaw! Hindi ako papayag na mapatumban niyo na lamang kami ng walang laban! Nakagawa aking baril! Fuego! Matilos! Matulos! Laban para sa bayan! Hindi tayo pasisel! Lalaban tayo hanggang kamatayan! Takbo! Dahil natin sila sa may banging paglampas ng ilog! Dito tayo. Sundan ninyo ako. Ito ang daang itinuro sa atin kapag nagkaagipitan. Halina kayo. Hindi kayo makakatakas! Napapalibutan na namin kayo! Unti-unti ngang dumarami ang mga gwardya at napapalibutan na nila tayo. Mga kasama! Takbo! Huwag kang titigil! Diyos ko, ano kaya ang nangyari? Paano nakatunog ang mga Kastila sa aming pagtakas? Ang akala ko'y maayos ang plano namin ni Minerva, ngunit nilanalin lang kami.
Sana lang ay ligtas siya. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung mapapahamak si Minerva ng dahil sa akin. Catalino! Palapit na sila! Huwag kayong tumigil sa magtakbo! Mga kasama! Ipapain natin ang ating sarili upang may patihulog ang mga kastilang ito sa bangin na malabot sa ilog! Mga kasama! Sige, Catalino! Kailangan balikan natin siya! Huwag! Tumakas na kayo! Pabayaan niyo na ako! Hindi kayo makakatakas! Paputukan sila! Fuego! Tingnan ko lang ngayon kung paano ka makakatakas. Ngayong ikinadena ko na ang iyong kamay at paa. Dakpin ang dali na, mga yan! Patawarin mo ako, Minerva. Hindi ko alam kung anong kaparusahang ibabataw sa iyo kung nalaman nila ang ating plinanong pagtakas. Huwag kang bibigay, Catalino. Magpakatatag tayo. Hindi pa tapos ang laban. Kumusta ang sugat mo? Daplis lamang ito, ngunit naburuhan ako ng hampasin ng aking ulo ng hawak nilang baril. Alam mo ba kung saan dinala ang iba pa nating mga kasama? Ang iba nating kasamahan ay nasa kabilang selda. Kailangan makapagbigay tayo ng mensahe sa ating ibang mga kasama. Kailangan nating makatakas rito. At kailangan ko rin makita si Minerva. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ngunit paano kung hindi na nga tayo makatakas? Paano kung hindi na kami muling magkita? Kung hindi man kayo magkita sa mata, maaari naman kayong magkita sa inyong alaala. Pilar, mabuti at nakalaya ka. Kumusta ka? Nasaktan ka ba? Pinahirapan ka ba nila sa iyong piitan? Isang himala na ako'y pinalaya. May nagtanggol daw sa akin upang patunayang hindi ako napaghihinalaan. Wala rin silang nakitang matibay na ebidensya. Pawang sabi-sabi lamang ang nagdiin sa akin. Isang magandang balitang yung paglaya. Ngunit sila Catalino. Pinalaya man nila ako. Ngunit ang mga kasamahan nating katipunero ay nakapiit ngayon. Kailangan kong magpadala ng mensahe sa mga pinuno ng katipunan. Maaari mo ba akong tulungan? Hindi ko alam kung anong maitutulong ko. Sapagkat ang una naming plano ay hindi naging tagumpay. Natiktika ng mga Kastila ang lihim na daanang ipinagamit ko kina Catalino. Marahil ay may nagsumbong din sa mga Kastila. Ngunit ang tanong doon ay sino? Teniente, maraming salamat sa pagbibigay pangalawang pagkakataon sa aking anak. Batid kong napakabigat na parusa ang ipapataw sa kanya dahil sa kanyang kamalian. Dapat nga ako ang magpasalamat sa iyo, Don Sebastian. Kung hindi mo na ibahagi sa akin ang iyong narinig at nasaksihang pag-uusap ng mga miyembro ng Katipunan at ng Senyorita Minerva, hindi namin sila madadakip. Hinding-hindi ko hahayaang mawala ang pagkakataong makapagsilbi at makatulong. Mabuti kung ganon. Don Sebastian, ang sunod na hakbang ay kailangan ng maganap. Tutulungan ba ninyo ako? Oo, aalamin ko ang sunod na hakbang mula sa aking anak at kay Pilar na kalalaya lamang. Sinadya naming palayain si Pilar upang masundan at malaman kung saan pa nagkukuta ang iba pang katipunero. Sa talinong taglay ng mga Kastilang tulad mo, Teniente, hindi malayong matapos na kaagad ang kaguluhan at bumalik na sa ayos at katahimikan ng lahat. Inaasahan ko rin yan.
Ngunit may isa pa akong inaasahan, Don Sebastian. At sana ay mapagbigyan mo ako. Ang aga mo dito sa simbahan, Minerva. Ipinalalangin ko ang kaligtasan ni Catalino at ng iba pa niyang kasamahan. Minerva, naglabas ng anunsyo ang mga Kastila. Ano yun? Anong magaganap? Ihaharap ang mga nahuling katipunero sa mga tao mamaya at doon parurusahan sa may plaza. Kasama doon si Catalino. Pilar, samahan mo ako. Magpunta tayo. Kailangan makita ko si Catalino. Nais kong malaman niyang maayos ang kalagayan ko upang hindi siya mabalot ng pag-aalala. Yun man lang sana ay magawa ko para sa kanya. May iba ka pang magagawang paraan bukod dyan. Ano yun? Kailangan makagawa tayo ng paraan upang sila'y makatakas. Ngunit paano? Saan ka na naman nagtungo, Minerva? Kaalis lamang ni Teniente Javier. Hindi mo na naman hinarap ang masugid mong tagahanga. Galing po ako sa simbahan, nagmisa at nagdasal. Kung sana ang paggalang mo sa simbahan ay ganun din ang paggalang mo sa mga may kapangyarihan, wala sana tayong nagiging problema, anak. Ama, ano po ang inyong sinasabi? Ipakakasal kita kay Teniente Javier. Ano po? Bakit? Dahil iyon ang hiningi niyang kabayaran upang pagtakpan ang ginawa mong pagtataksil sa kanila. Ano po ang ibig niyong sabihin, Ama? Pinatuloy mo ang mga katipunero at itinago sa ating bakuran. Muntikan mo nang ipahabak ang ating pamilya. At para saan? Para sa mga Indyong yon na walang pinag-aralan? Kapwa nating Pilipino ang tinatawag ninyong Indyo. Ito'y hindi katawagang atin. Ito'y pagkutya ng mga Kastila sa ating lahi. Bakit patuloy niyong ginagamit ang salitang yan ng pinag-api sa atin? Naaapi? Paano ka naapi, Minerva? Ang lahat ng ito ay ginagawa ko para sa kapakanan mo. Para hindi ka matulad sa ibang pinahihirapan. Kung ito ang tanging paraan upang maging maayos ang aking buhay, susuungin ko na lamang ang mahirap na daan. Mas nais kong maging tapat sa bayan at sa adikain ng mga katipunerong nagsusulong ng kalayaan mula sa mga Kastilang mapagsamantala. Sinvergüenza! Wala kang galang! Pinalaki kitang may pagpapahalaga sa pamilya. Ngunit ngayon, ako'y iyong susuwayin at tatalikuran para lang sa katipunan! Mga kasama, bukas na ang araw ng ating paghuhukom. Ngunit hindi tayo mamamatay nang hindi tayo lumalaban. Dapat tayo makatakas bago pa man mapatupad ang hatol. Kailangan lang natin makatakas habang papunta tayo ng plaza. Kung paano ito mangyayari, yun ay hindi ko pa rin alam. Ngunit umaasa akong may gagawa ng paraan. Kung wala mang sumaklolo sa atin, subukan pa rin natin lumaban. Tama. Hindi ako papayag na malagutan ng hininga na nagmamakaawa lamang. Kailangan nating labanan ng mga naghahari-hari ang Kastila sa ating sariling bayan. Hindi man ako makatakas, hindi man ako mabuhay. Nawa ay maging instrumento ang pangyayaring ito upang mas dumami ang mga Pilipinong handang makipaglaban para sa kalayaan. Ang pagharap sa atin sa plaza ay maaaring magbigay daan upang mag-alab ang puso ng ating mga kababayan na lumaban. Sana nga, Kakatalino. Sana nga. Narito ang mga katipunero. Iparada sila sa harap ng lahat. Siguraduhin walang makakatakas. Hindi na makakatakas sa mga yan. Wala silang pag-asa. Baril na lamang ang katapat nila.
Pilar, palapit na sila. Kailangan na nating gawin ang plano. Isang malaking gulo upang maibaling ang atensyon ng mga gwardya at makatakas sina Catalino. Sa pagtapak nila sa plaza, magsisimula ng lahat. Handa na ang mga katipunero mula sa kabilang bayan upang saklolon sila Catalino. Nagsimula na! Minerva, tayo na. Delikadong manatili tayo rito. Nagawa na natin ating papel sa pagtakas na ito. Minerva! Minerva! Patakbong tinungo ni Minerva si Catalino nang mapawalan ito ng mga kasama na katipunero mula sa lubid na nakatali sa kanila. Ang Teniente Ruiz papalapit. Diyos ko! Minerva, magtago ka! Huwag silang patatakasin! Habulin sila! Huwag magtira kahit isang bihag! Patayin kung kinakailangan! Masama ito. Hindi dapat makita ng Teniente Javier si Minerva at si Catalino. Ayun, buti naman at nakapagtago sila sa likuran ng kalesa. Kailangan makatakas na rin ako. Dahil kapag nalaman ng mga Kastila na ako na naman ang nagpadala ng mensahe sa ibang kasapi ng katipunan, habang nilililang ni Minerva ang Teniente, baka hindi na nila ako palayain pa. Catalino! Minerva, mahal ko, magtago ka rito. Ligtas ka. Mabuti at ligtas ka. Sabi nila ay marami kang tama ng bala. Mas masakit pa ang mabalitaan mula sa Teniente na yun na ikakasal ka na sa kanya kaysa sa mga bugbog at balang tumama sa aking katawan. Patawarin mo ako. Wala akong magagawa sa nais ng aking ama. Gustuin ko man tumakas din at sumama sa'yo, ay hindi ko pa rin pwedeng iwan ang aking ama. Gustuhin ko man, ngunit hindi kita pipiliting sumama sa amin sapagkat walang kasiguruhan ng kaligtasan mo sa piling ko. Baunin mo na lamang ang pagmamahal ko. Hindi kita malilimutan. Mahal din kita. Tumakas ka na. Magmadali ka at palapit na si Javier. Babalik ako, mahal ko, para palayain ka mula sa Kastilang yan. Huwag kang mangako dahil hindi ako aasa. Pagkatapos ng araw na to, magiging alaala na lamang tayo sa isa't isa. Susubukan kong tumulong sa katipunan kapag may pagkakataon. Yan ang aking maipapangako. Salamat, mahal ko. Hangad ko ang kaligtasan mo. Magmadali ka. Tumakas ka na. Hulyo 12, taong 1898, nang maitaas ni General Emilio Aguinaldo ang ating bandila sa Kawit, Cavite, bilang simbolo ng ating pagkamakabayan at pag-asa. Sino mag-aakala na matapos ang 2 taon mula nang tulungan natin ang mga katipunero ay ganito na ang mangyayari? Tama. 2 taon nang nakalipas mula nang magsimula ang revolusyon laban sa mga Kastila. Marahil ay matatawag na kalayaan ito. Kahit sa tingin ko hindi pa ito ganap, pero... Hindi ba nakakatawa na sa 3 siglong pagkakasakop sa atin ng mga Kastilang, pilit nating nilabanan ng 2 taon? Kahit ang pagbanggit lamang ng taon at petsa ay halo pa rin sa wika nila? Marahil dahil sa dami ng hiram ng salita, ay hindi naman talaga tayo tuluyang nakalaya. Ngunit mabuti na rin ito na maging simula. Pasasaan ba't makakamit din natin ang tunay na kasarinlan? Masaya na rin ako ngayon na umalis na sa bansa si Javier. Hindi man naipilit ang aming kasal, naging mabuti pa rin siya sa akin at sa aking ama. Hindi ko na kailangang tumanaw ng utang na loob sa kanya dahil sakusan niyang paglisan. Si Catalino, may balita ka ba? 1 taon na rin mula nang siya'y magpadala ng liham. Sabihin ko mang hindi ako umaasa ay nagsisinungaling lamang ako sa aking sarili. Malay natin. Hindi rin naman tayo umaasang mapapaalis natin ang mga Kastila sa ating bansa, hindi ba? Pero nangyari pa rin. Siyang tunay. Sana lang ay magkita na kami muli ni Catalino. Alam ko mangyayari yun. Minerva! Mahal ko.
Patawarin mo ako at matagal ako bago nakabalik sa iyo. Salamat at nagbalik ka na. Masaya nga ba kayo? Bakit tila patuloy ang inyong pagluha? Lubos na kagalakan ito.